In 5, 4, 3, 2, 1. Official na pong bukas ang Mindanao Fruits and Food Festival. Sa akin pala yun. Ang Mindanao Fruits and Food Festival po ay atin pong matitikmak sa loob po ang 8 araw. Simula po ngayon October 10 hanggang October 17. And former Secretary of Agriculture, Mr. Emmanuel Manny Piñol. Lalo na sa ating kasangga, sa ating mag-gating na kaibigan at taga-suporta ng ating mga magsasaka, si Mayor Isko Moreno. Palakpakan natin sa Mayor. 5 years ago, we were in this same place. October 20, 2020. Kasagsagan ng COVID pandemic. Maliwala yung COVID pandemic. We held a bigger event, bigger than this today. Pero understandably, at that time, I was the Secretary of the Mindanao Development Authority. Ngayon, hindi ko kalakihan ang ating event, pero very meaningful itong event na ito. Sapagkat pinatunayan natin ang ating advokasya sa pagtulong sa ating mga magsasaka does not need an official position. So today, I would like to, from the bottom of my heart, give thanks to Mayor Isko Moreno for his continued support to the farmers, not only of Mindanao, but of the whole country. Gusto ko lang pamaintindihan ninyo na itong Mindanao Fruits and Food Festival is not just an event where we sell products from Mindanao. Ito po ay isang programa na naglalayong maikabit, maiconnect yung ating mga producers from the far-flung areas of the country to the main trading center, which is Metro Manila. I would like people to understand this. Ang Pilipinas ay hindi ordinaryong bansa. We are a country of 7,400 plus islands. At ang natural barrier natin sa ating marketing ay ang mga isla. Alam ba ninyo na sa Basilan, ang isla na dinadaong ng ating mga mangingisda, binibenta na ng 50 pesos ang kilo. Pagdating dito sa inyo, 300, 350. Why? Because of the distance. Because in between the market of Metro Manila and the ports and piers of Mindanao, 10 mga traders and middlemen ang naandyan. Kaya ang gusto natin mangyari ngayon, itong event na ito will link our producers to the buyers of Metro Manila. And I would like to introduce to you yung dalawang farmer leaders natin na kasama natin ngayon, si Noel Tolentino at si Dan Bolos, mga rice farmers, sapagkat gagamitin ko na itong pagkakataon na ito, Mayor, para i-anunsyo sa buong kapuluan ang pagtulong ni Mayor Isko Moreno sa ating mga magsasaka ng palay. Ang presyo ng palay ngayon, 10 piso ang kilo. Umiiyak ang mga magsasaka. Samantalang ang bentahan ng bigas sa palengke, 40 mahigit. Rule of thumb, kung magkano ang presyo ng palay times 2, yun dapat ang presyo ng bigas. Ibig sabihin, kung 10 piso ang kilo ng palay, dapat 20 lang ang bigas. Inversely, kung 40 ang bigas, dapat 20 ang palay. Bakit napakaganon? 10 ang palay, 40 ang bigas. Sapagkat in between, ang daming mga traders and middlemen, and right now the rice cartel is controlling the rice industry of the country. So kanina kinausap namin sa Mayor Isko Moreno, pakitulungan natin yung ating mga rice farmers. 3 bagay. Number 1, Mayor, baka pwedeng
kung meron kayong mga rice allowance sa inyong mga empleyado, baka pwedeng bilhin na natin sa ating mga Pilipino magsasaka. Masarap, 160, Jasmine, Dinorano, locally produced, walang chemical, diretso namin ibibigay sa inyo. Mas mura kaysa imported na bigas. Number 2, sabi ko kayo ngayon kanina, baka pwedeng tulungan mo yung ating mga magsasaka. Nakausapin natin yung mga lalaking korporasyon na nagbibigay ng rice allowance sa kanilang mga empleyado. Baka pwedeng yung ating mga magsasaka na ang direktang magsusupply. At pangatlo, baka pwedeng bigyan natin ng pwesto yung ating mga magsasaka sa palengke ng Manila para sustain operations. Bigas Pinoy. At alam niyo ang sagot ng ating butihing mayor? Approve. Isang malaking bagay ito. This is a historic day for the Filipino rice farmers. And if you would ask, bakit naiintindihan ni Isko yung problema ng mga magsasaka? Kinaintindihan sa akin. Bata pa siya, batang tondo. Dumadayo sa Bataan para mag-harvest ng palay. Tapos, naka-cover lahat ng Makati daw. Yung palay. Nagigiik ng palay, nag-harvest ng palay, ang batang Isko Moreno. Pero sabi ko sa kanya, hindi ka ba napansin ng mga anak ng mga asyendero na mistisong nag-harvest ng palay? Sabi yan din, naka-cover kami ng t-shirt eh. Pero panay daw, tingin niya sa magandang anak ng mga asyendero. Mga kaibigan, bihira po tayo magkaroon ng isang public official tulad ni Isko Moreno. Diretsong kausap. At pag sinabi niyang, sige, susuporta ako. In fact, this event today, mabilisan lang ito. Nagpunta lang kami ni John Tan sa kanya. Sabi niya, ano gusto niyo? Ulitin ulit natin yung 2020. Ganun yan. O sabi niya, sige. Doc Cesar, Chavez, bahala ka na. Joey Hison, bahala ka na. So today, Mayor, I'm sorry, I'm not going to be able to mention everybody here. But Mayor, on behalf of the farmers, not only of Mindanao, but of the whole country, we thank you from the bottom of our hearts. Salamat at merong isang leader na nakakaunawa ng kalagayan ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. Salamat at merong isang leader na nakakaunawa na dapat pagtutungin natin ang ating mga sakahan sa ating mga pamilya upang makikinabang ang ating mga magsasaka at makikinabang din ang talabili ng ating mga pamilya. Mabuhay si Mayor Isko Moreno, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Sir Emmanuel Manny Piñol. Palakpakan naman po natin ang Secretary of Agriculture. Former Secretary of Agriculture. Sa pagkakataon po ito ay ipakikilala ko naman po sa inyo ang ating minamahal na Vice-Alcalde para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita. Ang siyang katuwang ng ating buting alkalde sa patuloy na pagbibigay ng gloria at ningning ng ating minamahal na lungsod, palakpakan po natin Vice Mayor Angela Ray Chick Atienza. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Tama yung sinabi ni Director TJ Bison kanina, follow your nose. Dahil nung ako'y naglalakad papunta dito, ang sinundan ko yung amoy ng durian. Paborito ko po yun, kaya alam ko magiging magandang araw ko ngayon. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating napakagaling na Alcalde si Isko Moreno Dumagoso, ang former North Cotabato Governor and Agriculture Secretary, Sir Manny Piñol. Welcome to Manila, sir. Ang ating napakagaling na DTCAM OIC Head na si Crystal Pagaching. Magaling po yan. Araw-araw, hindi rin yan natutulog para lang gumawa ng mga events dito sa Maynila. Director ng Market Administration Office, si Direk Joey Hizon. Mr. John Tan, CEO of Engseng Food Products. Mr. Z. Fang Shi, Chief Delegate na narito kasama natin ngayon. Attorney Genevieve Delicaria Rivera,
Department of Agriculture Assistant Secretary and of course Director ng CPTO, Direk Mark De Leon. Alam nyo, nung panahon po na kami ng ating alkalde ay nangangampanya, ang sinabi niya talaga gusto niya ibalik ang minimum basic needs sa buhay ng mga Manilenyo. And I know that today's event actually supports that. Because nung kanina tinatanong ko siya kung anong purpose niya for enticing and allowing such activity here, ang sinabi niya dahil gusto niya na bumaba ang presyo para sa mga Manilenyo dito sa Manila. And that also adheres to Sustainable Development Goals number 1, which is no poverty. And it's also my personal advocacy dahil pag-ikot ko po sa Maynila, ang nakita ko talaga, kailangan lahat ng mga Manilenyo tumangos ang kanilang mga ilong na sila ay mga Manilenyo dahil mamuhay sila ng tama. But nevertheless, I am here to introduce to you a man who I know all of you love already. But, alam nyo, yung tambalan po namin ng ating alkalde, nag-upisa na ako ay bata pa. Batang-bata pa po ako noon, ngunit siya ay 23 years old ngayon. Dahil ng mga panahon na yun, ako po ay tumutulong sa aking ama nung siya ay tumatakbo bilang alkalde ng Maynila. Siya naman po ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. At doon ko po nakita ang kanyang puso na tapat, na kahit anong hirap na inunda niya o pang-aapi mula sa iba't ibang mga tao, siya ay tumayo para sa buhay ng mga Manilenyo. Siya po ay nag-iisang magaling na vice-alkalde, ang pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Ngunit huwag niyo akong isusumbong sa aking ama. Ang ating alkalde na napakagaling na hindi kahit kailanman natulog dito sa first 100 days. Ibibigay ko na po ang mikropono sa ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno. Bumaba. Mabuhay si Mayor Isko! Opo kayo. Sa bawat sentimo, piso, o kita na masisave ng mga mamimili ng tagalungsod ng Maynila ay napakalaking bagay sa bawat pamilya Manilenyo. Today's event, we want to make it that dream to come true. Maibsan ang mga tustusin sa pangunahing daily ng bawat pamilya ng Manilenyo. And to do that, we need to create and build relationship directly to the one who produces it. Lalong-lalo na ang pangunahing magkali ng bawat Pilipino, hindi lang ng Manilenyo, ang bigas. At as you heard, former Secretary Piñon, totoo po yun. Napula po, kanyang malaki. Pwede mo bilhin para mag-3-in-1 ka pa. Kasi sa dami ng nahango sa yamang dagat ng ating bansa sa Mindanao. And the only challenge is to bring it here. And by the time it landed here in Manila, ang presyo hanggang purgatorio na. Konti na lang, langit na. And these are the things, this type of activities in kilometer zero. As you all know, roads going north, east, west, and south starts in Manila. There, in Luneta. And this symbolic event is being true to our commitment. First, on our biases as consumer in Manila. To protect the interests of the people of Manila, makatipid, makamura, makasariwa. Sariwang prutas, gulay, isda, at anumang pangunahing bilihin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Second, to help and inspire the partners that there are still some individuals like Manila, like local government of Manila,
believes in them and is supporting them in our own legal way. Yang simbolo ng ating programa ngayon, yan ang kinakatawan at nasa likuran ng layunin ng programa natin. Kaya sa ating pong mga farmers, ay wag po kayo mawala ng pag-asa. Kailangan po namin kayo. Baka pag nagkataon, puro noodles na lang ang kakainin namin. Dahil wala nang gustong magtanim. Dahil ang mas mabisa na lang ay ang katin. And I think that is not sustainable. And if I remind you of the recent past, I think the government, for that matter, all government, not only Philippine government, but universally, it is very clear that in a given challenges of our time, like pandemic, food, no matter how rich you are, no matter how poor you are, without food, patay, pagpataba. Dilat ang ating mata. Because I remember that 2020, nobody wanted to send us the rice that we are importing. That was very lull of supply. If I'm not mistaken, that was September, October, and November of almost the last quarter. They are withholding their supplies to the country simply because there is pandemic and they wanted to protect themselves. Saan tayo? Umasa tayo sa pag-aangkat. Nangailangan din sila. Masisisi ba natin si Vietnam? Masisisi ba natin si Thailand? No. It's just that they are prepared and we are not. And I think that lesson should be learned by our leaders on how to securitize X amount properly stored and taken care of our government to continue and not to disrupt the supply of food in our favor. Kaya po sa aming mga bisita na naparito, katulad na nabanggit ng aming direktorang maganda, Direktora Cristal Bagaching, sa pangalan pa lang, kumikinang na ang Maynila. Ang direktora ng aming tourism, Cristal Bagaching, at totoo po yung sinabi ni Secretary Piñol kanina, sinabisuan ko po si Director Iso, in our own legal way, more than the symbol, more than the opportunity for them to meet possible clients directly in Manila, lessening the go in between or between A and B, so that they have a better and constant buyer, and the buyer, which we are as consumer, will have a better price and more savings for our kids and our family to address additional daily needs in our life. So, kaya po sa inyo, mga naparito, lalong-lalo na sa ating Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Attorney Genevieve Guevara, sa mga bisita naming Mindanao, Central Luzon, Southern Luzon, may magala, tuloy sa Divisoria, walang atlang. Nag-awala kasi sila doon sa what we call the no parking. Pag no parking ang recto, wala na kayong makakain. Kung meron man tayo makakain, malamang ang presyo hanggang purgatorio na. Lalo mahihirapan ng tao. So rest assured, now those who are watching from Bukidnon, from Cotabato, from Iloilo, Davao, Cebuano, Masbate, Mindoro, Palawan, Bicol, Laguna, Quezon, Batangas, and those who are in Northern Luzon and Central Luzon,
welcome po kayo lagi sa Maynila. I'm very happy to share with you one of our local government unit in the country who shown their talent and skills. Liliw. Ako na. Ako tuwan-tuwa yung mga nanay dito. Nakadali ng mga magagandang sapatos. And I'm happy for them. Ang benta nila, umabot din ng purgatorio. Mura, maganda, matibay, gawang Pilipino, gawang probinsya, ibinenta sa Maynila. Kumita sila ng maayos at marami pa silang nakilalang posibleng customer. Now, I believe on what we did the last time. So our people in Mindanao, ito na ang pagkakataon. Sana in our own little way, as the capital of the country and the way it was before, the window of opportunity for every Filipino, come to Manila. At sila'y mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Eh dito na po, sa mga kababayan natin sa Luzon, 5 araw to, magsawa kayo sa durian dito. O Chi, paborito mo yung durian, di ba? Tirador ng durian to eh. Sa aming mga kababayan, mga kapwa-empleyado, mga dumadaan, dito po, supportan natin ang ating agrikultura, ang sariling ating pagkain na nagbibigay at magbibigay ng kapanatagan, kasiguruhan, anumang uri ng trahedya or challenges or dilubyo. Once we secure our food, I think we have better chances to survive in challenging times. So muli, sa mga traders, farmers, damihan nyo pa. Kayo magsawa. Dahil hindi kami magsasawang tatanggapin namin kayo sa lungsod ng Manila. Mag-ingat kayo. Maraming nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat sa pagkakilala na ito. Manila! Doctor, thank you. May ano? Akilo mo nga. Crab? Test? Akilo mo. Lab tayo. So, yan, kasi kailangan tayo rin local market sa Metro Manila. No, lalo na yung mga prutas ka rin sa Mindanao. Talaga, salamat kay Mayor Isko Moreno. Malaki tulong ito. Sana next year, tuloy-tuloy meron din. Yan. Sir, ilang araw po ito ngayon? This is the first time ba nagkaroon ng event ngayon regarding sa mga durian products sa Davao? Actually, this is second time. Ang first time is sa Mani, yung dati, ng Manipinyo, yung dati pa sa Binta. No, very successful eh. So sana, yan, sana yearly meron tayo ito para lakas doon yung mga farmers sa Mindanao. Kasi we need market in Metro Manila. Sino po yung mga tao na katuwang at tumulong dito para ma-organize tong event na ito? Yan, ano lang, ka-TA, Amas, no? Sila Ma'am Rowena, sila Ma'am Melian, Mayor Isko. Mayor Isko, yes. Mayor Isko. Pinyol, Pinyol. Yeah, si Manny Pinyol, yes. Sir, you can invite our co-Filipinos para pumunta rito ngayon. Invite. Yeah. Punta ka dito. May eat all you can. No, may mga malang. Maraming mga prutas ka rin sa Binanla. Ha? Punta na kayo dito. Masarap yan. Okay? Roll. Okay. Ma'am Asik, gaano ba kahalaga na magkaroon ng ganitong presentation, lalo na po sa mga produktong durian na di pa sa Mindanao? Ito, napakahalaga nito dahil alam naman natin na Mindanao, particularly Central Mindanao and Southern, napaka-rich po niyan. Ang dami po natin napuproduce ng prutas na sobrang world class, lalo na po pag durian, mangosteen, lanzones, guyabano. So ito po ay isang venue para po talagang maiakit natin, ma-market natin, mapatikim natin sa lahat po ng ating mga kababayan itong gaano po kasarap ang ating produkto. Yung mga hindi makapunta ng Mindanao, ito na po yung mga pagkakataon nyo. Pumunta po kayo dito sa Maynila
dito mismo sa Cartilla ng Katipunan. Sa tabi lang po ng City Hall at nandito po ngayon ang mga Mindanao fruits and vegetables na pwede nyo pong i-enjoy ng 5 araw mula ngayong araw hanggang sa 7 po. Ma'am, ano pong status ng ating importasyon ngayon dito sa mga durian at saka suha from Philippines, from Mindanao? Anong status ng exportation? Meron pa po tayo ina-export, although kasi hindi ganun kalaki yung ating production for this year. So, medyo nabawasan po ng konti. Pero tuloy-tuloy naman po ito at sinusuportahan po natin ito pag-export natin. Ma'am, paano nyo po hikayatin ng ating, alam naman natin na mga Tagalog or mga taga Metro Manila ay medyo hindi sila sanay sa amoy at lasa ng durian. Ay! Paano mo sila hikayatin, ma'am? Sige daw. Meron pong variety ng durian. Sabi ko, ako po hindi po ako kumakain before dahil nga nababantutan ako. Pero nag-develop po tayo ng mga varieties ng durian tulad ng D101 at ito po, ang paborito ko yung puyat. Hindi po siya ganun yung kung may aftertaste at yung amoy. Kung kayo po ay beginner at gusto nyo po matikman, yung puyat na variety po ang hanapin nyo. Although, kumbaga acquired taste po kasi ang durian eh. Pag nasanay ka, mahahanap-hanapin mo na siya. So, yun po ang gusto natin masabi na hindi po lahat ng durian ay created equal. Meron pong hindi naman masyado mabato, pero masarap pa rin at matamis. Wow, thank you, ma'am. Ma'am, tikim. Yun, no? Yun. Ito yung durian, ha? Sa mga Tagalog, subukan yung tumikim. Ayan, no? Yung repulsive na Okay. pero ito intro level. Pero pag mas pag beginner eating, yung iba medyo yan na. Dahil mga ano na yan, mga ano na yung Ito si ma'am sa Tourism Office ng Maynila. Yes, Ma'am, sir. this is your first time tumikim ng durian or madalas na? Hindi po, nanggaling na po kami sa Davao. Wow. Nakatingin na kami ng Davao, ng durian ice cream, pastillas, candy. Okay naman. Ma'am, Sanayan lang. Apo, invite niyo po ang mga Manileño, mga kababayan natin sa Metro Manila. Oo, mga kababayan ko, mahal naming Manileño, sa ngalan po ng mayor natin, Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza, inaanyayahan po kayo na pumunta at mamili ng mga prutas galing sa Davao. Ito po ay handog ng Davao Ginseng food products from Department of Agriculture. Suportahan po natin sila. Mabuhay po tayong lahat. Kain po tayo. Yun, no? Yun. Mga parang nangingsing. Sir Jan. So mga variety ay puyat. Go 69. KOB. Lakson. Umali. Chani. Yan lalagay ko sa likod mo. Basketball. Malaglag. Squash at Doyaya. Pati ito pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano sir, yung native? Wala. Ma'am Jen, 9 varieties lahat. 9 varieties. Something mo.
Ilang variety pala lahat ang durian, ma'am? Lahat-lahat. Abot na 20? Ah, marami. Pero andito ngayon, saan, ma'am? Anong pinaka ano naman? Sa Davao, puyat ang mabenta, no? Depende sir, ang iba kay hindi nila native, may pangit after taste o pait. Sa'yo, ma'am Jen, ano yung... Inner money kay ano siya, tapis na kuan, makrim. Ma'am Jen, sa'yo, ano yung choice mo? Sa akin po, yung guyaya, pero Guyaya. Ayun, guyaya. Ano sa dulo. pero like you know, Sir Jan, anong pinaka-choice mo dito, Sir Jan? Kuya pa rin, mura sigurado. Puyat. Export. Yun. Yung crystal pala to. Para sa October 20. Sa si Jen Mendoza.